بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga oras nito. Ang ating pag-usapan ay patungkol po sa hadith na ito ay mula sa hadith 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah at tayo po ay nasa pang-pitong hadith. Ang hadith, basahin po natin. عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, ang paliwanag po sa hadith na ito ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasiha. Ibig sabihin ay kabilang po isa sa pinakamahalagang bagay sa relihiyong Islam ay ang pagpapayo. Na ito ay narapat na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-din an-nasiha. Ang relihiyon ay pagpapayo. Ang ibig sabihin ng nasiha ay ang ikaw ay magsalita na ang hangarin mo dito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay gusto mo ang kabutihan sa ibang tao. At sinabi dito, tinanong siya ng mga sahaba, "Qulna liman ya Rasulullah?" Para saan ang pagpapayo? Tugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, qala lillahi, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pag sinabi mong ang pagpapayo para kay Allah, ay ibig sabihin ay ang ikaw ay magpayo sa mga tao nang sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. Siya, paniwalaan si Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapaglikha at may kapangyarihan sa lahat at paniwalaan din ang kanyang mga mabuting mga pangalan at katangian. Yan ang tinatawag na para kay Allah. Nasiha para kay Allah. Pagpapayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wali kitabihi at para sa kanyang tinatawag na kasulatan na ito ang Quran. Dahil ito ang huling kasulatan. Ibig sabihin ay pagpapayo na isabuhay natin ang Quran, basahin natin ang Quran, isaulo natin ang Quran at isabuhay natin. Siyempre, ito ang pinakamahalaga dito, ang isabuhay natin ang Quran. Dahil ang Quran ito ay yung ating tinatawag na batas ng ating pamumuhay. Ito yung tinatawag na ang Islam pinagkukunan ng source ng tinatawag na paniniwala at pagsasabuhay ng isang Muslim. So ang Quran ay ito po ay dapat na isabuhay ng isang tao at basahin ng isang tao. Magpayo tayo na bigyang halaga ng mga tao ang Quran. Marami sa mga tao na subhanallah hindi binabasa ang Quran maliban sa Ramadan. Ang Quran po ay ito ay dapat nakabahagi ito ng buhay natin. Basahin natin ang Quran, ang kahulugan ng Quran, isabuhay natin ang banal na Quran. Dahil ito ay kabilang din sa nabanggit sa banal na Quran na ito ay shifa. Ibig sabihin ay ito ay gamot. Ganun din na sinabi na wali rasulihi. So dito unang sinabi niya ay para kay Allah. Ito ay karapatan ng tagapaglikha at ang kanyang kasulatan, ito ang Quran, at pangatlo ang kanyang propeta. So ito yung karapatan ng tinatawag ng mga bagay na ito. So ang kanyang propeta ay dapat na paniwalaan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan at ganun rin na paniwalaan natin ang lahat ng kanyang dala. Ito man ay lingid na kaalaman o hindi lingid na kaalaman. Dapat natin paniwalaan ito at dapat natin isabuhay ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay narapat sa isang mananampalataya na ito ay isabuhay niya. So, payuhan po natin ang mga tao dahil ito po ay makakabuti sa kanila ng kanilang pagsunod sa mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang ibig sabihin na ang pagpapayo ay para kay Allah, para sa kanyang kasulatan, para sa kanyang propeta. So ito, una rito ay yung tinatawag na paniniwala sa Allah, sa kanyang kasulatan, sa kanyang propeta. Ito ay dapat na ipayo natin sa mga tao ang mga bagay na ito. At kabilang sa kanyang sinabi, pang-apat, wali'aimmatil muslimin.
waliaimmatil muslimin ay dalawa dito. Una ay yung mga pinuno, pangalawa yung mga ulama. Okay? Tayo ay magpayo sa mga tao na sumunod tayo sa mga pinuno natin sa mga bagay na hindi lumalabag sa Islam. Okay? Tayo ay sumunod sa kanila sa mga kanilang suportahan natin sila, payuhan natin sila sa pinakamainam na paraan, huwag natin silang ipahiya, kundi tayo ay magpayo sa mabuting paraan at tayo ay sumunod sa kanila sa mga bagay na hindi pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ay sa mga pinuno. Ganun rin sa mga ulama. Narapat po na tayo ay magbigay ng respeto sa mga ulama dahil iginugol nila ang kanilang panahon sa pagsasaliksik ng kaalaman. Ang kanilang buhay ay halos umiikot sa pagbabasa ng Quran, sa Sunnah, sa mga kaalaman na binibigay nila sa mga nangangailangan, lalo na sa atin na mga Muslim. So dahil dito narapat po na irespeto natin sila, pangalagaan natin sila, tulungan natin sila at manatili yung respeto natin sa kanila at huwag tayong, kung may pagkakamali ang ulama o isa sa mga ulama, ay huwag nating gawin na ito ay tinatawag na dahilan para kamuhian ang tao na ito, yung alim na ito, maliban sa bigyan natin siya ng maraming mga dahilan na maaari, dahil lahat tayo nagkakamali. At wala pong tao na hindi nagkakamali maliban kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam siya rin nagkamali, pero siya itinatama ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa oras ng kanyang pagkakamali. Pero tayo, yung manatili, yung respeto, paggalang natin sa ating mga ulama at yung pagsasaliksik natin ng kaalaman sa kanila, mula sa kanila, sa mga tao na may mga ulama na sila ay may kilala sa pagkatakot kay Allah at sa kaalaman. At hindi po kung saan-saan, hindi po sa panahon ngayon na marami na kung saan ay dahil sa nauso na yung tinatawag na social media ay kahit sino pinapakinggan. Kahit na walang alam sa Islam o ninuman, kahit na alam nila na ligaw ang kanyang pananampalataya, sila ay nakikinig sa kanya. Tinatangkilik nila mga bagay nito. Hindi po ganoon. Huwag po nating gawin ang bagay na yun, kundi pangalagaan po natin ang ating iman at ang ating pananampalataya, ang ating akida. Kaya makinig lamang po tayo sa mga tao, sa mga ulama na may kilala sa kanilang kaalaman at pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos ay wa'amatihim, ibig sabihin ay sa lahat ng Muslim. Tayo po ay magpayuhan na ibig sabihin ng kabutihan. Kasi ang pagpapayo ay ang ginugusto mo o minamahal mo ang kabutihan sa iyong kapwa. Yan ang tinatawag na nasiha. Ikaw ay magsasalita para sa kabutihan ng ibang tao. Kaya dapat po tayong magpayuhan. Kabilang po yan sa katuruan ng Islam na kung saan narapat po na payuhan natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak sa mabuting pamamaraan. Kung ano yung makakabuti sa kanila. Kaya nga sa mga sahaba ay kabilang sa mga naikwento dito ay isa sa mga sahaba ang pinayuhan niya ang isang lalaki na nagbebenta ng isang, kung hindi nagkakamali, isang kabayo, isang kamelyo, dahil ito ay bebenta niya ng mura. So sabi niya ay ang presyo nito ay ganito at dapat naibenta mo ng sakto para hindi ka malugi. So kahit na siya, pwede niyang bilihin ang binibenta ng tao na ito ng murang-mura talaga, pero alam niya na pagpapayo. Sabi niya, mula nung narinig ko kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang hadith na ito, ad-din an-nasiha, ay wala akong alam na tao na maliban sa pinayuhan ko sa mga bagay na makakabuti sa kanya. At iwasan natin na tayo ay makapagpayo ng ikapipinsala o makakasama sa isang tao. So dapat po ay piliin natin yung mga salita na ipapayo natin sa ating mga kapatid, sa ating kaibigan, sa ating mga kakilala, pagpapayo para sa pagsamba kay Allah, pagpapayo sa tamang akida, pagpapayo na itama ang pananampalataya, pagpapayo sa buhay ng sala, sa pagtatakip ng aura, sa mga kababaihan, mga kamag-anak, kakilala natin na takpan nila ang kanilang aura, iwasan nila ang haram, sa mga nagririba, iwasan nila ang riba. Payuhan natin sila sa mga bagay na ikinalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ito ay tinatawag na makakabuti sa kanila. Ito po ay kabilang sa hadith na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ang ad-din an-nasiha, ang relihiyon ay pagpapayo.
isa sa pinakamahalagang pundasyon, isa sa pinakamahalagang bagay sa relihiyong Islam ay ang pagpapayo. Na una rito ay para kay Allah, pagsamba sa Kanya, maging ikhlas tayo sa pagsamba sa Kanya, yung para sa Kanyang banal na Quran, na ito ang isabuhay ang banal na Quran, basahin ang banal na Quran, pag-aralan ang banal na Quran, at sa Kanyang propeta, na ito ang pagsabuhay sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa ating mga pinuno, at sa ating mga ulama, at sa lahat ng mga kapatiran natin mga Muslim. Maging sa mga kababayan natin na hindi Muslim ay dapat napayuhan natin sila ng tinatawag na makakabuti sa kanila. Kaya nga tayo nagdada'wa, kaya tayo nagpaparating ng Islam dahil ito ay pagpapayo ng kabutihan. Dahil gusto natin ang kabutihan para sa kanila. Sila ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. So ito po ang kahulugan ng maiksing hadith na ito na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasiha, na dapat po ito ay sa buhay natin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Nawa igatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, tagapin niya lang ating mga mabubuting gawa, at dagdagan niya lang ating mga kaalaman. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.